Magandang araw po. Ngayon ay magpapalit po tayo ng mga hose natin sa ating printer. Kasi may mga hose po kaming hindi na nagamit dahil 4 na slots na lang po for how many months ang ginagamit namin sa aming head. So since na-stuck siya, na-discover ko po na nagkaklag, natutuyo sa loob ng ink yung mga nakastack na hose na hindi na ginagamit, na nung pinasukan ko ng alambre sa loob, ang daming mga particles, tumigas na. So hindi na talaga siya nalulusta ng ink. Delikado sa head, nakakasira po ng head. So hindi po ako expert, pero pinag-aralan ko po yung machine at binili ko po yung mga dapat bilhin. Bumili ako ng hose, bumili ako ng nung nasira na yung head, bumili ako ng bagong head, bumili din ako ng ibang parts. Yung tangke kailangan palitan or pwede namang linisin lang. Sa case ko, nilinis ko lang. Kailangan lang matyaga sa paglinis. Gamitan lang ng solution. So ngayon, yung ginagawa namin ay tinatanggal namin yung hose na nakakonekta dun sa mismong head. So may mga screw lang dun sa cover na tatanggalin. Yung mga naka-plug na flex at ibang cable, tanggalin lang din dun sa board. Tapos ay nung natanggal na namin yung hose, pinasok namin yung bagong hose galing sa dulo. Kaya naman pong ipasok kasi matigas naman yung hose. Nung una nabaliktad ko, pero kaya sumabit siya. Kaya binaliktad ko na lang para hindi siya sumabit dyan sa mga parang cover niya. So ngayon, na ilabas ko na yan sa kabilang side. Hinila ko na lang. At ayan, ginaya ko lang. Gagawin niyo po kung newbie rin kayo, gayahin nyo lang yung setup. Picturean nyo kung mas may picturean nyo bago kayo magtanggal, para may reference kayo kung paano nyo kabit ulit. So sa case na to, naputol yung naka-attach doon sa dulo. Nilagyan ko na lang ng cable tie. Ngayon, ito na po yung setup. Naikabit ko na lahat. Ayan po. Makikita nyo may kulay pa. Nilinis ko lang kasi yan, yung tangke. Pero malinis naman, nilis naman talaga. Importante walang matirang mga particles. Ang ginamit ko pang linis doon, yung kumuha lang ako ng stick or metal lang yung ginamit ko na pwedeng mabend. Tapos nilagyan ko nung yung parang cotton buds. Tapos ito na po yung flex. Meron pong 29 pins yung flex. Tapos napansin ko nung una, paglagay ko, pagkabit ko, 30 lahat. Akala ko 30 lahat yung port niya. Pero sakto 30 po. Pero yung isa wala siyang nakalagay na pin. Kaya kailangan yung i-move sa pinaka-right. Kasi doon yung tatama lahat. So bali yung dalawang flex na yan, may guide sa gilid na right and left. So kung saan yung right, doon yung ikakabit sa head, right ng head. Yung ibabaw niya may nakalagay na right.
Tapos yung sa baba may nakalagay na left. So ito yung bagong printer head ko, nabili ko sa Shopee ng 13,000. 2-3 times na po akong bumili ng head. Yung last kong bili dito ay matagal naman, umabot ng mahigit 1 taon. Dumaan pa yun ng eleksyon, so hindi siya nasira. So yung technique ko lang hanggat maaari, isang beses lang ko magki-cleaning para hindi masyadong bugbog yung head. So ayan, makita nyo, madidetermine nyo yung right na flex at yung left na flex sa head dun sa guide mismo. Pero ayan, yung sticker naman yung dala ko dyan ay vinyl sticker. Lalagyan ng sticker para minsan kasi lumulusot yung Ecosol ink natin galing sa baba. Protection po yun para hindi dumiretso sa dulo ng flex, kasi pag nalagyan ng ink yung dulo ng flex ay nasisira po yung head natin. So bali, sinakto ko lang yung sukat ng vinyl sticker dyan, tapos hinati ko sa 2, tapos dinoble ko lang para mas matibay, hindi siya malusaw. Doon naman sa pagpapalit ng hose natin ay kailangan bago nyo hilain yung hose ay takpan nyo ng something yung dulo, or tupiin nyo lang, tapos lagay nyo ng scotch tape yung banda rito sa may ink tank na nakasaksak para hindi mag-move yung ink natin pag hila, hindi matapon, hindi magkalat. So bago ko tanggal ng mga parts, sinigurado kong hilain yung plug mismo na nanggaling dun sa ating machine para safe po tayo. So kabit lang natin yung sticker magkabilaan po. Ayan, pangalawang sticker. Tapos saka ikabit yung rubber natin. Rubber na protector. So kasama na po yan sa in-order ko.
siguraduhin nyo na madiin. Sumakto yung may bilog, dalawang bilog doon sa butas para kumapit siya bago nyo ikabit sa mismong carrier niya. So bali hindi ko na nakunan lahat ng procedure dito. Pero so far yung idea makukuha nyo paano nyo maipalit yung bagong hose at may kabit yung bagong head nyo. Yung paghila ng ink galing sa tangke, hindi ko rin nakunan pero malaking syringe lang yung gamit. Hilain natin galing dun sa damper natin. So pag dumating na sa damper yung ink na hinila, saksak natin kung saan yung guide din. May guide kasi dun sa head ng arrangement ng colors. So kung ano yung unang lumabas, dun yung ikabit sa guide niya. So yan na po yung output ng ng bagong kabit ko na head gamit ang bagong hose.